Hi mga mi, kumusta po? Welcome back to my channel, your Rhea Castellano, your pharmacy assistant with a heart. So today po, gusto ko po sana pag-usapan yung kung bakit ba talaga importante sa isang butika yung may pharmacy assistant. Yun nga, ang sabi ng iba, yung mga pharmacy assistant is mga tindera lamang sila sa butika, pero higit pa po tayo dyan. Yung mga pharmacy assistant po is may training po tayo. May training po kami sa TESDA na nakaserve na po kami ng mahaba-habang panahon dito sa butika. So, mas knowledgeable kami kumpara sa matatawag namin na like sales associate lang talaga. Okay po, hindi ko po minamalit yung mga tindera or mga sales associate. Ang ibig ko lang pong sabihin is mas knowledgeable kami pagdating sa butika. Mas knowledgeable yung mga pharmacy assistant. Kaya po, importante po talaga na may isang pharmacy assistant sa isang butika. Ang trabaho po na isang pharmacy assistant, mga mi, siya po yung nag-handle ng cash register po usually. Tapos, siya po yung nag-a-assist ng mga pasyente sa frontliner sa harap po. Kasi usually, at some pharmacies po, limited lang po yung trabaho ng isang pharmacy assistant. Like for example po, yung mga nasa mga malalaking company na po, medyo marami na po sila doon at saka nakasaya na po sa isang tao yung isang trabaho. Pero pag katulad po ng sa pharmacy namin, maliit lang po siya. Tapos yung mga gawain like cashiering, yung nagsa-stock in, stock out ng mga items, yung nag-inventory, sales order for replenishment, yung mga ganun po ng bagay, ginagawa po namin. Hindi po namin nasa lahat yun sa aming pharmacist. Sa mga malalaking pharmacist po, meron po silang cleaner doon. Meron silang utility man, yung gumagawa ng mga paglilinis, pag-arrange ng mga items doon sa mga shelves, kumbaga sa mga grocery area. Dito po kami lang po yung gumagawa. At saka, the difference po kasi ng mga pharmacy assistants sa mga malalaking kumpanya compare dito sa mga maliliit lang na pharmacy, community pharmacy. Dito po, halos lahat po ginagawa na po namin. Yung multitasking kumbaga, kasi dalawa lang kami dito pas isang pharmacist. So, tulungan po talaga kami. Pag sa mga malalaking pharmacy na, medyo maramihan na like a minimum of 4 to 5 to 6 personals na po yun. Kaya po, yung trabaho minsan ng isang pharmacy sa ibang pharmacy is like assisting lang po talaga. Tapos iba rin po yung cashier, iba rin po yung nag-check ng inventory, iba rin po yung naglilinis, nag-arrange ng mga shelves, ganun po. Kami po mga pharmacy assistant is may certificate po kami galing sa TESDA. Yun po ang mga ipinagmamalaki namin bilang pharmacy assistant. Yung iba po, wala pa po silang mga certificate kasi nagte-training pa lang po sila. Kaya pag mataas-taas na sila nag-training as pharmacy assistant, bibigyan po sila ng assessment. Yung magte-take po sila ng assessment doon sa TESDA. Pag nakapasa po sila doon sa assessment, yun po, mabibigyan na po sila ng national certificate NC2 sa mga bago. Tapos sa mga yung mahaba na experience, NC3 na po yun. Alam niyo mga mi, ang pagtatrabaho bilang isang pharmacy assistant, my experience is napaka-fulfilling po talaga. Like, noon dati, hindi pa ako nagtatrabaho sa pharmacy. Yung bang, experience mo ba yung kailangan mo ng gamot, tapos hindi mo alam, tapos may narinig, may kapitbahay or kaibigan na nakarinig sa problema mo, tapos sabihin, uy, bili ka nito, bili ka ng ganyan para mawala yung sakit mo. Tapos ikaw naman, kasi paniwala ka doon sa nakausap mo, bibili ka rin without knowing what are the side effects, what will it cost you pag bumili ka doon, bumili ka ng gamot na yun.
simula po nung naging pharmacy assistant ako mga mi, hindi na po ako yun bang nagsi-self-medication kasi nalaman ko talaga sa training na mali pala talaga yon. There's one time nga nag-self-medicate ako, no, kasi nga we can buy medicine kasi nandito sa butika, pero wrong po yun mga miha. May problema sa ear ko, tapos niligyan ko lang siya ng gamot, so very ka na masakit na kasi. Tapos yung gamot na yun inilagay ko, akala ko atuli lang siya, yung earwax lang baga. Ngayon mga na-infected na siya. Yun po ang resulta na pag-self-medicate. Yun po, hindi ko na po kinaya yung sakit kasi yung bacteria pala pumasok na sa loob at nag-swell na ito dito. Tapos pagpunta ko doon sa clinic, sa ENT doctor, may yung paglinis niya ng ears, may camera ba sa loob. Pagpasok niya doon, agoy, nakita ko doon mga mi, ang dami ng mga yellowish na, hindi naman siya mabaho, like yung like fungal infection ko ba, hindi naman siya mabaho mga mi, pero as in na black na yung dito ko, yung eardrum ko, kaya pala hindi na ako masyadong makarinig. Nga, lesson learned mga mi, kahit alam ko na on my side, no, ginawa ko pa rin yung mali. Kaya hayon, na doble yung bayad ko. Napadoble ako sa gastos. Tapos, I harm myself pa. But, mga mi, I don't blame other mommies or other parents, no, na mag-self-medicate. Kasi nga, mahal yung, yung pagpa-check up natin sa doktor. Tapos, minsan malayo pa yung mga doktor. Tapos, minsan mahaba ang pila. Hindi mo mamiblame yung mga ibang tao. I understand po. Kaya po, pag nabili po kayo ng gamot sa mga butika, dapat sabihin nyo rin po sa pinagbilhan nyo kung anong kailangan nyo talaga. Hindi po yung sabi lang ni ganito, sabi lang ni ganyan. Tapos, hindi nyo po itanong kasi nahihiya po kayo. Mas mabuti po yung magtanong po kayo sa mga pharmacist or sa mga pharmacy assistant kasi knowledgeable po kami sa mga gamot na tinitake nyo. Paano po kung yung ibinigay, yung sinabi lang ng kakilala nyo niya, yung gamot na bibilhin nyo is hindi pala intended sa doon na sakit na meron ka or meron yung family member mo, hindi po ba mas lumala pa yung sakit? So, kawawa naman yung pasyente mga mino. So, yun po yung advice ko as a pharmacy assistant na na-experience ko rin po yung mga ganun, no? Tsaka, wag po tayong magalit pag hindi po tayo binigyan ng antibiotics ng mga pharmacy assistants natin or mga pharmacist natin. Kasi po, hindi po kami mga doktor, hindi po kami nagda-diagnose ng mga sakit nyo po. So, much better po talaga yung mga doctors yung kausapin nyo po. Mas importante po talaga na ma-check kayo. Kung may pagdududa kayo sa isang doktor, pwede po kayo pumunta yun sa ibang doktor. Yun nga lang po is madadagdagan yung mga gastos. Pero ika nga, health is wealth. Kaya nga po, advice ko sa inyo, talagang magpakonsulta sa tamang doktor. At yun lamang po ang i-share ko for today. So, kung may tanong po kayo, comment down below para masagot ko po kayo. Tapos, follow for more. Thank you!